Dito ako manonood. Ayun, magandang umaga. Ayan, nandito na naman tayo. Happy Sunday, everyone. Welcome to another exciting day. Marami na naman po tayong matutunan today. Nandito po tayo ngayon sa another Live Good Unplugged, OFW leveraging on today's trending online video. And yan, napaka-excited natin ngayon kasi nakikita nyo naman, meron tayong special guest. Ayan, it's an honor na makasama ka namin sa screen at makikilala natin ang ating special guest maya-maya. Papakilala lang po ako ng mabilis. Ako po si Arnold Pilipada. I'm from Camber River, British Columbia, Canada. I'm a food counter attendant, casino worker, and a proud Live Good affiliate. So, kasama po natin. Okay. Hello. Hi everyone. Welcome po. Sigrid Castillo po ulit here. Na bumabati ng isang mapagpalang Sunday sa inyong lahat. I am an engineer by profession dito sa beautiful city of Prague, dito sa Central Europe. At during times like this, mga spare time, I'm hustling on the side as a proud Live Good affiliate. So today, we are very blessed and very proud din na makasama natin ng isang napakasipag na mami. Yan. So, she's from the Pearl of the Persian Gulf. Wow. So, she is an OFW from Doha, Qatar. So, without further ado, papasokan na po natin si Miss Grace Fuerte. Yay! Yun. Hello everyone! Good morning, good evening sa inyong lahat. So ano man time zone meron kayo is I'm sure international ito. So I'm so happy and I'm so grateful, very privileged na makasama ko kayo ngayon dito sa sa live sa podcast nila Coach Arnold at Ma'am Sigrid. And then masaya ako kasi nga it's my first time na it's my first time, so excited na ma-invite ako sa ganitong podcast, and I'm happy na ma-share ko sa inyo kung ano man yung transformation and inspiring story na nakuha ko ng dahil kay Live Good. So, good evening, good morning everyone. It's me, Gracie Fuerte from Doha, Qatar. Yeah, OFW. Ayan, di ba? Napakagaling. Pero bago natin ituloy ang usapan, gusto lang namin sabihin na isa kami sa mga tagahanga mo at nagpa-follow sa'yo. And yeah, you are so inspiring. Marami ka na-inspire, lalo na ng mga kababayan natin sa abroad. And isa ka sa mga patunay na, alam mo yon, marami tayong pwedeng gawin at maraming pwedeng magandang mangyari sa buhay natin. Iyon. And yeah, so live po tayo ngayon sa aming mga Facebook pages and sa team namin, sa DSI, sa DMW of course, and sa YOLO, and sa mga followers namin. And yeah, so kung meron po kung gusto niyo po makasama sa amin, mag-like lang po kayo dyan, mag-comment kayo sa baba. At kung meron kayong tanong kay Coach Gracie, ibato nyo lang po sa comment. So, Coach Gracie, gusto niyo po muna mag-hi sa team nyo kung mapapanood din na to sa live or replay. Okay, so hello team. Abundance Achievers International. Actually, under po ako kay Coach Harold Pangan, Team Achievers. So, yes, siya po yung diamond upline ko sa Live Good. So, I'm happy and I'm grateful na kabilang ako sa team niya. Napaka-lodi ko talaga yan. Napakalupit na leader dito sa Live Good. Just in 2 months, nag-diamond. Yeah, so grabe talaga yung na-inspire talaga ako sa niya, sa buhay niya, and then grabe yung story niya. So, and I'm here, I'm following na sana ako din naman next na magdadiamond, I hope this year. So, yun, I just want to greet also my upline coach dudes
sa sa support, grabe yung support na binibigay niya sa akin. Lahat ng tanong ko is nandiyan siya, sinasagot niya pag may direct ako is nandiyan talaga siya. Tinutulungan niya akong mag-encode and I'm happy sa team ko. They're very supportive for me. At kay Ma'am Janet, I just want to to say thank you kay Ma'am Janet. Sisi ko yan siya. So, from last year until now is, yan, napaka-close namin with Ma'am Michelle, Coach Pinky, and then Sir Martin. I just want to thank you. Siya po yung, Platinum leader, si Coach Martin Consol. So, I think kilala niyo po siya. So, yes po. Yan, ang daming naming nabanggit na pangalan today. Because kami po ay resulta ng isang inspirasyon. So, na-inspire lang din po kami. And we're here to share the inspiration. So, tamang-tamang tao ang kasama natin today, si Coach Gracie. So, actually, ang mga first few minutes, isa ka sa mga nagtitrending kasi usually yung live namin sa mga first 5 minutes, wala pang masyado nanonood. Pero sa'yo, may marami nang pumasok at nanonood. So, isa-shoutout natin ng konti lang mabilis. Habang nagsha-shoutout tayo kasi nagkakaroon ng technical difficulty si Coach Ira, kaya wala pa siya. Pero nakita ko na siya na nagtatry sa ilalim. So, mag-shoutout muna tayo kay Coach Mila. Hello po. Good morning. Evening, Coach. Hi, Coach Mila. Nag-hi siya kay Coach Gracie. And then si Coach Sherry. Hi, She. Hello po. And si Ma'am Roda, highlights. Yan. Pinag niya yung mga followers niya. Salamat po. And si Sir Dudes. Hello po. Ayan. Shout out po sa Team Abundance Achiever International. And you're very much welcome, Coach Gracie Puerta. Go. I'm very happy for you. Yun. Thank you. And I hope maayos ni Coach ay yung kanyang gadget or device dyan sa ilalim. But for now, simulan natin ang kwentuhan. Yun. Makikilala natin si Coach Gracie. Yan. Syempre sa mga bagong pasok or sa mga makakapanood nito sa live and replay, gusto nilang makilala bakit excited si Arnold tsaka si Sigrid nakasama si Gracie sa podcast. Sino po ba si Coach Gracie before Live Good? Pilipinas, and alam naman natin nasa Doha, Qatar ka. So, sino po kayo before kayo mag-Live Good? Okay, so everyone is excited na din kayo is na matutunan din kung ano yung journey ko dito before ako nag-Live Good. So, actually, I'm a single mom. Meron akong daughter. She's 14-year-old now. I'm 37 already. So, matanda na, but hindi halata. Hindi talaga. Always positive sa buhay. Naku, kala ko 20 plus ka pa lang. Yeah, looks can be deceiving. Yeah, pero yun tayo eh. Hindi natin iniisip yung edad kasi ang edad is just for a number. Pero yung isip natin, we can think that we are still young, and then yan is ako ay isang OFW for like 11 years na, 3 years ako sa Hong Kong at nakarelate ako sa story ni Ma'am Eden kasi ganun din yung story ko dati. And then after 3 years is pumunta ako dito sa Doha, Qatar for 8 years naman dito. So until now, I'm still here. And yeah, so I'm doing also a side hustle aside sa pagiging employee ko. For 11 years, isa din po akong call center agent sa Pinas dati. So, mga I'm doing call center outbound, hard selling, yung mga ganon. So, yeah, pero dahil hindi ako nakikita, so, hindi ako nahihiya magsalita. So, pero pag makikita ako, ayoko na. So, hanggang salita lang. So, yun. Medyo mahirap kasi nga mga 15K lang ang sahod. So meron akong anak, hindi siya sapat actually. So nag-decide ako na mag-abroad. So akala ko madali yung buhay sa abroad, pero yun yung nandito na ako sa abroad is
mahirap pala na malayo ka sa family mo, malayo ka sa anak mo. So, for 2 years old pa lang yung anak ko, umalis na ako, iniwan ko siya, nag-abroad ako. So, to have a better life para sa family ko kasi isa din akong breadwinner sa family ko. So, yun, I came from broken family since I was a child. So, yeah, medyo mahirap kasi sa pag-aaral ko is medyo nag-struggle talaga ako. So, yun, college ako is, yun, I'm trying my best na mag-top. I'm trying my best na maging honor student para maging masaya yung parents ko. So, yun, it's my way na maibalik ko naman sa kanila yung maging proud sila sa akin. So, at then, college ako is, ayun, naging, working student. Nagtatrabaho ako sa Jollibee. Pag-araw, nag-aaral ako. So, at pagkatapos ng pag-aaral ko, I have 2 jobs. Jollibee, sa Waffle Time, sa McDo. Lahat na pinasok ko, mga part-time jobs. Oo, sobrang, madiskarte ako since pa. So, kahit nung elementary days ko, high school days ko, dahil kulang yung recess ko, kulang yung binibigay ng parents ko sa akin. Kasi nga, galing lang din kami sa hindi masyadong maganda yung kita ng family ko. So, yun, kailangan kong magkapera. So, madiskarte na talaga ako. Dati is gumagawa ako ng mga projects ng classmate ko. Mas inuuna ko pa yung projects nila, mga drawings, mga design. So, yun, ginagawa ko siya. Tapos, binibigyan naman nila ako ng recess or anything. At yun yung parang way ko na kumita. So, dati pa talaga meron na akong business minded. Naset na yung mind ko to do business. So, masaya ako pag once kumikita ako, ay may pera ako, nag-iimpok ako, nagsisave ako. So, bumibili lang ako sa mga bagay na kailangan ko. Hindi ako bumibili ng mga bagay na gusto ko lang. Maya-maya, hindi ko naman magamit. So, napaka-minimalist kong tao. Yung parang frugal. So, yun, ganun ang buhay ko. Kasi nga, grabe, hindi madali ang buhay na. Lalo na is walang guidance ng parents. So, yun, doon ako sa tita ko. Palipat-lipat lang. So, ganun kasi away bate yung family ko. Pero, I'm thankful na kahit ganun yung buhay ko is naging strong ako. Pag college ko naman, nag-aaral ako, is hindi ko natapos yung education ko, BSED. So, 3rd year lang po ako kasi nga nabuntis ako nun. So, yun, may mga bagay talaga hindi natin inaasahan. So, I'm an honor student. I'm trying my best na maging honor, na para magkaroon, pag graduate ko is makakita ko na magandang opportunity, magandang trabaho. Pero at the 3rd year ko is yun, nangyari yung mga bagay na hindi maganda na akala ko is yun na yung end ng buhay ko. Kasi nga nabuntis ako. Hindi ko siya boyfriend pero nabuntis ako. So, yun. Tapos takot na takot ako magsabi sa parents ko, baka papatayin ng papa ko. So, yun. Nagbuntis ako na mag-isa. Tapos, yun, binuhay ko yung anak ko. Bumalik lang ako sa amin after 1 year. Kasi, hindi ko kaya na ipakita na ano yung nangyari sa akin. Naging single mom ako. Nag-stop ako na mag-aral. So, pero para sa akin, nandun pa rin yung eagerness ko na matapos ako ng pag-aaral. Kasi mataas yung pangarap ko. Ayoko na nandun lang ako sa stage na ganun lang ang narating ko. So, kahit ano man yung struggles ng buhay ko, yung hardship is, ayaw kong papatalo sa buhay. Ganun ako, masyado akong lumalaban. Kahit hindi ko na kaya, go, go, go. Let's fight. So, may ganun akong spirit. Masyado akong risk taker. So, napaka-independent ko. Lumaki akong independent at madiskarte sa buhay. Kaya, sa mga kabataan ngayon is siguro, hindi nila nararanasan yung hirap, yung grabe yung challenges, pero
sabi ko sa sarili ko, kung magpapatalo ako sa emotion ko, magpapatalo ako sa kahirapan, magpapatalo ako sa mga tao sa paligid ko na negative para sa akin, hindi ako magsasucceed. So kahit anong larangan ng buhay, kaya ko siyang harapin. I can smile with the storm. Kasi nga, nagawa ko na yung pinakamalaking deepest battle sa buhay ko. And then, yun yung buhay ko dati na grabe din yung mga scam na ilang bang before Live Good, ilang din networking businesses din yung sinalihan ko. So, hindi na mabilang, as in, sali ako ng sali, panay ako sali. Basta join lang ako ng join kasi para sa isip ko, ito na yung magpapayaman sa akin, dito ako yayaman. Ayun. So, Coach Gracie, gusto ko talaga i-ano natin yung part ng pagsali mo sa ibang networking kasi maraming gusto pang yung sa part ng personal mo. Masabi ko lang na parang grabe pala yung talagang pinagdaanan ni Coach Gracie, ano. Hindi rin talaga pwedeng questionin kung bakit ka talaga naging matapang kasi from the beginning medyo mahirap na. Imagine, napakatalino mong tao kasi honor student. And sabi mo kanina may mga bagay na hindi natin inaasahan na nangyayari. Kung sa iba yon siguro nangyari, baka, alam mo yon nagdire-diretso na silang pababa kasi parang feeling nila, ano mo yun, masyado na silang nabugbog sa sitwasyon. So, pero nakita nyo naman kung paano sinishare ni Coach Gracie ngayon yung experience niya and grabe lang. Doon pa lang inspirasyon pa rin talaga ang kaharap natin ngayon. So, mamaya sabi ko kanina, mamaya papunta natin yung part ng pagsali mo sa iba't ibang negosyo. Coaches, Coach Ai, good morning pala sa iyo. So, good morning. Hey, Coach Gracie. Sorry po. Naalala na onte. May technical difficulty lang. Technical difficulty lang. Coach Ai, bago mo itanong kay Coach Gracie yung gusto mong malaman, gusto mong pakilala muna sa ating mga viewers. Hello everyone! Ako po si Coach Ira. Dito po ako sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Architect po sa Philippines and dito sa Canada ay mechanic technician at also syempre a proud Live Good affiliate. Pasensya na po sa technical difficulty na naman. Baka may nakatabi kang question dyan. Alam ko kasi nandiyan ka sa ilalim kanina pa. Kaya alam ko nakikinig ka sa amin nung nag-start kami. So, meron kang gusto mong itanong kay... Yung tanong ko, kaso napunta na si Coach Gracie sa parang networking pala. Itatanong ko kasi muna dapat, like, kung nakatry na siya ng mga other networking aside from Live Good. Kaso narinig ko na nga na nag-network pala si Coach Gracie. Hindi, baka gusto niya i-share na yung part na yan. Oo, yeah. Coach Gracie, so sa network, ilan yung na-try mo ng networking kung okay lang itanong? Nakailan ka? Or like, actually, kailan ka nag-start? Tapos, yung sa span na yan, kailan ka nag-start? Tapos ilan? Okay, so about sa networking career ko is nag-start talaga ako sa AIM Global ng 2010. 2012 doon po sa sa Hong Kong. Yun, nag-start ako doon pero wala pang online, so more on products yung binibenta. So, ang ginagawa ko, nagbebenta ako kasi every Sunday lang naman yung day off doon. So, every Sunday, nagbebenta ako ng mga products doon. Tapos yun, kumikita naman ako. And then, yun, natutustusan. Meron akong, extra income. So, after nun is, ang dami ko na ding nasalihan kasi madali talaga akong mahikayat. Since grabe yung, eagerness ko na, wala akong as long as may opportunity, go. Kasi nga para sa akin, minsan ang opportunity it knocks once. So at least nag-grab ko siya kasi nga then marami akong networking na sinalihan, pati Crowd1, pati lahat ng mga GC Premier, Uno, so mga ganon na mga mga ganon GC Premier. So ang dami, actually hindi ko na matandaan yung iba.
But yun is kumita naman pero hindi talaga ako nag-succeed kasi nga medyo bata pa ako na ginagawa, hindi pa ako masyadong magaling sa networking business. So nahihirapan ako mag-invite. Ang dami kong nagastos, actually na-invest na pera. Yung lately lang is nag-join ulit ako. Kasi nag-stop ako doon sa M Global. So nag-join ulit ako. Then, yun, 33 accounts. Tapos walang nabalik kasi nga, kailangan siyang, kumuha ka ng maramihan, tas products, ang dami kong products, pero hindi ko naman siya nagamit. So, nasira lang. Yung iba, pinamigay ko. Hindi nabalik sa akin yung puhunan ko. So, sabi nga nila, pag tatrabahuin mo naman is, meron talaga kang kikitain. Pero ang hirap lang kasi nga, part-timer ako. So, OFW ako, magkaiba yung oras, 5 hours difference sa Pilipinas. Yung mga trainings, hindi ako makaka-attend. Kasi employee ako. So, I'm working like 12 to 16 hours. Kasi after ng shift ko sa company dito, meron akong part-time. Nagpa-part-time ako. Nagtuturo ako ng mga bata, mga Chinese kids, mga Korean, mga Qatari na mga kids. Nagbabantay ng bata, yung mga ganun. So, gusto ko kasi ng dagdag kita. Kasi ang laki ng pangarap ko, so hindi talaga pwede yung sahod lang yung aasahan ko monthly. Kasi nga, malaki yung pangarap ko. Tapos, meron akong gustong makapag-save ako, meron akong gustong i-build na bahay or lote, hindi ko siya makukuha sa monthly salary. So, naglalaan talaga ako ng time din para sa extra income. So, panay ako part-time, kahit ano lang pina-part-time ko, nagbebenta online, anything. And then, aside doon is, kahit naman na-scam din ako, mga 100,000 sa ibang mga company. So, sabi ko, hindi ito yung time na mag-stop ako. Oo, nag-fail ako, pero hindi ito yung time na dito na lang ako kasi kung wala akong gagawing any changes sa buhay ko is masastuck ako, 'di ba? So, yun, dumating din yung si Live Good. So, yung hindi ako talaga actually nakapagtrabaho sa Live Good ko last year kasi ang dami kong ginagawa, as in dami kong mga services din na ginagawa since nagfi-freelance ako online. Meron ako mga client abroad, sa Texas, sa California, sa Canada, na mga sila, mga vlogger, mga content creator. So, ako yung gumagawa ng reels nila, nag-e-edit. So, mga ganon. Ipapark natin yung part ng Live Good kasi Coach Gracie, ipapark natin ng konti kasi nababanggit na natin yung Live Good, pero pag-uusapan natin yan later on. Pero grabe, no? Ang dami mong sa plato mo, and sabi ko nga, di ba, this podcast is intended to inspire, pero hindi ka nalalayo kasi grabing inspiration na yung nabibigay mo sa akin. Parang wala na akong karapatan. Minsan nagreklamo pa ako. Diba? Sabi ko, pinakikinggan kita. Sabi ko, hindi pala ako busy. Yun, bago ko tanungin si Coach Sigrid kung meron siyang tanong, hindi natin pwedeng palagpasin kasi ang dami nating viewers. Thank you so much sa ating mga viewers. Grabe ang isang Gracie Puerte. Trending tayo ngayon. Trending tayo ngayon. Meron po si... ilang million ba? 16 million viewers tayo ngayon. 16 million. And may mga na-miss ako kanina. Watching from Dubai, si Coach Nanay, ang ating nurse from Dubai. Oh. Ang aming pong Coach Gracie, si Mike Marcelo po. Hello. Siya po ang aming platinum leader sa aming team. Si Ma'am Annalisa, si Sir Marvin, si Ma'am Nena. Hello po. Hello po, tinatag niya. And ito po ang ating kasisi na si Coach Michelle Bautista. Go Faith Grace. Ayan, nakompleto niya yung name mo. And watching from Vancouver yan si ating Sisi Michelle. Thank you so much, Sisi.
And si Ma'am Roda, relate siya daw sa dami ng nasalihan and scam na baon sa utang. So, di ba? Maraming makikinig nito ang napunta sa same situation na subok ng subok, fail, or learn pala, sabi nila. Di ba? Parang mga bagay na hindi natin napagtagumpayan, hindi naman talaga tayo nag-fail, kundi nag-learn. Yun. So, same si Ma'am Roda, nakarelate siya. Ang amin pong leader from Spain, si Miss Spain, Rosemary Nadiahan. Hello po. And si Ma'am Josie, ang dami nating viewers. Ay, salamat po. Naramdaman po namin ang inyong pagmamahal at suporta. And sabi ni Ma'am Roda, failure is part of success. Tama. And never give up. So, yun. Taga Laguna pala si Ma'am Roda. Hello po. And yun. Sigrid, meron kayong i-ano dyan na tanong? Ayun, hearing those stories na parang anong ako dito, inspired ako eh. Kumbaga sabi mo nga, wala tayong karapatang mag-complain. Dahil siya na lusutan niya. Tsaka gusto ko yung sinabi niya kanina, can smile with the storm. So, lahat ng pinagdaanan niya, biro mo at an early age, nung nagka-college pa lang siya, tapos nagkaroon ng incident na hindi dapat na mangyari, at saka hanggang na punta na siya ng Qatar, lahat na tanong mga yon nilalabanan niya talaga. So, ang tanong ko doon, saan ka kumukuha ng lakas? Ano yung ano mo ba? Ay, ang ganda ng tanong. Ang dami ng pinaghuhugutan mo, pero paano mo na ma-manage yun? Paano mo na-manage before ka napunta ng dito sa Libcod? Yes, napakagandang question. As in, grabe. Actually, I cannot do anything without God. So, I'm a believer of God, and then, sa pangalan ko lang, Faith Grace, it's in Ephesians. Ayun na yun. Gusto ko rin ma-mention nga pala, yun yung Faith Grace. I like your name. Sige po, Coach Gracie. Okay, so actually yung name ko is nasa Ephesians 2:8. For by grace, ye have been saved through faith. This is not for ourselves, but it is a gift of God. And no man can boast. So wala tayong maipagmamalaki sa sarili natin. Wala talaga tayong maipagmamalaki because we are nothing. Okay, it's grace, it's unmerited favor of God. So, dahil sa favor ng Panginoon talaga sa atin, kaya nating gawin ang lahat, anuman mga pagsubok, anuman mga challenges, kayang-kaya natin once kasama natin ang ating Panginoon. So, I'm a believer of God, and then lahat ng nangyari sa akin is hindi ko kaya kung ako lang kung ako lang mag-isa, hindi ko kaya. So, I always pray to God na, Lord, kung ano man yung hardships ko, I will give it back to you. So, every time is nakakaramdam ako ng heavy, yung grabe yung emotion ko, yung grabe yung struggle, yung trials ko. Sabi ko, it's not for me. I am not designed for this. So, sabi ni Lord na, cast all your fears. Diba? I'll carry for you. So, ibigay lang natin sa Kanya Sinabihan na niya kasi tayo. He gave us instruction. All we have to do is follow it. So, sabi niya, cast all your burdens, all your cares upon me. I will carry for you. So, through the storms, through the failures na nangyari sa buhay ko, I can still smile. Kasi nga, hindi lang naman ako yung naglalakad sa journey ko. Kasama ko si Lord. So, hindi ko man siya nakikita. But I can feel Him. I can feel Him in my spirit. So, ganun kabuti ang Panginoon. Kaya, yung tanong ni Ma'am Sigrid, bakit ko nakaya ang lahat? Because of God. So, siya lang talaga yung siya lang yung source ng lakas ko, source ng lahat-lahat. Kung ano ang meron ako ngayon, it's all about Him. It's all because of God. So, wala akong may pagmamalaki sa buhay ko. So, yun. Kung ano man ang meron ko, yan. Because I am highly favored. I am highly blessed because all of us, we are a daughter of a king. So, even all of us, as long as we know how to be thankful, to be grateful of our Creator, He is our Heavenly Father. So, whatever man kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa ngayon, I just want to inspire you na
ang Panginoong Diyos lang yung kasama mo, actually is you are feeling that you are in the pit or in a dead end, is lagi mong isipin na laging merong kukuha sa'yo, merong kamay na hihipo sa'yo. Kasi nga, we are designed na i-bless ng Panginoon. We are designed to be successful. Pangako niya yun. Jeremiah 29:11. Pangako niya yun. Kaya, pag once sinabi niya, pangako niya yun, He is so faithful na gawin niya yung pangako niya. So, ganun kabuti ang Panginoon. Kaya, all of us, wag lang tayong mag-worry sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Kasi nga, lahat naman, everything is possible, di ba? So, let's always be smile. And everyday mantra ko is no one can ruin my day to day. I am happy, I am grateful, I am blessed. So, ganun lang. Grabe. As in. May follow-up question. So, yung faith, no, yung sa tingin mo ba, yung, di ba, ginagayad nga tayo ni Lord, yung pagkakapunta natin dito sa Live Good, ano sa palagay mo from the perspective ng natin? I mean, yung... Okay, so para sa... Yan, sige. Para sa akin, bakit tayo napunta dito sa Live Good? For my own experience lang. Kasi nakita na ni Lord grabe ako manghingi. Lord, bigay mo to sa akin, bigay mo to. Ito yung kailangan ko, Lord, ganun. The more ka kasi is nagpi-plead sa Kanya, the more mo hinihingi, dapat paniwalaan mong nangyayari na siya. Kasi before ako nag-Live Good, sabi ko, Lord, pagod na ako sa mga scams, pagod na ako sa mga networking business na hindi naman nag-work out sa akin. Pagod na ako, Lord. Wala na akong choice or magagawa kasi ayaw ko talaga maging OFW for long time. Ayaw kong maging forever OFW. Ayaw kong forever na employee ako. Kasi nasa isip ko na talaga is magiging isa akong business owner. Isa ako magiging successful na entrepreneur. Yun talaga yung na-mindset ko sa isip ko. Kaya nga, kahit hindi ako nakatapos that time sa Pilipinas, is nung nandito na ako sa abroad, tinapos ko pa rin yung yung course ko. So, natapos ko yun, professional diploma sa sales and marketing, sa IT, graphic design, sa mga funnel design, mga websites, mga video editing, mga anything courses na kaya kong matutunan, inaaral ko siya. Every day, nag-aaral ako, nagbabasa ng books, nakikinig ng any podcast. I'm always, nilalagyan ko talaga ng new information ang isip ko kasi nga ayaw kong magkaroon ako ng negative thinking. So lagi positive ang pumapasok sa akin to the point na magnet ko yung Live Good na sabi kasi nga yung actually napunta ako talaga sa Live Good kasi nga wala na akong choices. Sabi ko last chance na Lord. Sabi ko bigyan mo naman ako ng chance kasi gusto ko na talaga na makaalis sa pagiging employee at makasama ko yung anak ko. So, actually, this last December lang, December 7, is nag-resign ako sa sa work ko. December 7, nakalaya ako for 11 years of being an employee nang dahil kay Live Good. Ay, stop tayo. Celebrate natin yan. Grabe. Yes. Kaya grabe, excited ako mag-share kasi nga is nang dahil kay Live Good for 11 years, napaalis ako sa pagiging employee. Kasi sabi ko, hindi pa naman ako masyadong malaki yung kinikita ko sa Live Good. Pero sabi ko, Lord, binigyan mo na ako ng blessing. Na-feel ko talaga na para to sa akin. Sabi kasi nga, if you pray, you have to believe it. So I believe, sabi ko, para to sa akin, Lord. Binigyan ako ng signs. Sabi ko, once mag-resign ako, pag hindi ako papayagan, hindi para sa akin. Pero nung nag-resign ako, pinayagan ako. So, ngayon, nag-freelance ako. Wala na akong amo, wala akong boss. I have my own time.
yan, gumagala. Nakikita niya sa Ayan. ko, sa posting ko. Gumagala ako, yun. So, kasi gumagawa ko ng mga content. So, I'm happy now for December lang. Tapos, nung December 30 lang din ako nakatry gumawa ng mga contents. And just this January is nag-rank up ako. So, yun, sabi ko, see, kayang-kaya pala. Yung mga viewers natin dyan, palakpakan, i-celebrate natin si Coach Gracie sa kanyang mga milestones. Ayan, nakakita na ako ng mga palakpakan sa comments. Congratulations. Sir Ray, hello po, magandang umaga. Hi, Sir Ray. Nakakatawa. So, marami pa tayong gustong batiin na nasa comments yun. Sabi si Coach Michelle, tinag si Coach Lani. Yan, isa pang ating idol yan. And sabi po ni Sir Dudes, yes, Coach, dito tayo pabago sa Live Good. Same company tayo the last time na sinalihan natin na wala tayo kinita. And si Mayora. Ayan po, Sir Dudes. Si Mayora po, hello, ma'am. Hi, Mayora. Watching from down under, Aussie, AAA. Si Sir Marvin nagtatag, keep tagging, thank you po. And same with CC Michelle. Sabi ni Coach Michelle, hi Mayora, kay Mayora tayo. Yes. And marami pang nagtatag. Thank you, maraming salamat sa mga bagong pasok. Si Ma'am Esperanza, si Ma'am Jocelyn, si Sir Malakay, bonjour, merci. Bonjour. And yun, palagpapalakpakan sila. Yes. Ang galing. Dami. Patuloy lang pumapasok ang comments. Maraming salamat po. And yan. Maraming na-inspire talaga si Coach Gracie. Basta may tiyaga, may anin tayo. Tuloy-tuloy lang po. Yun. Ay, grabe, no? Ang sarap lang pakinggan ng story mo. Ibang atake naman yung naririnig natin ngayon, 'di ba? Parang yung emotion ni Coach Gracie na nandoon, nakikita natin, nararamdaman natin yung emotion, but yung smile hindi siya nawawala. And ang sarap lang makinig sa tao na grabe mag-spread ng inspiration. Yun. You know what I'm saying? Energy niya, no? Energy. Tsaka ang ganda din kasi, Coach, yung parang, yung sinimulan ni Coach Gracie na ang dami niyang problems or struggles in life. Tapos, at the end, parang hindi pa naman the end, pero yung nakita mo yung resolution niya sa lahat ng mga pinagdaanan niya. And all, parang nakakatuwa pakinggan. At lalo na dahil lahat tayo nasa Live Good. So, ang ganda sa feeling. Ayan. Last comment, bago tayo mag-jump kay Live Good is, sabi ni Sir Larry, wow, great Live Good. Great Grace. Yun. And yun, puntahan natin ang yung ngayon, Coach Gracie. Sabi mo, malaya ka na sa employment, nagagawa mo na yung gusto mo. Pero naka-base ka pa rin sa Doha? Yes po. Naka-base pa rin po ako ngayon kasi meron pa akong kailangan gawin, kaya nag-stay pa rin ako dito kasi nga actually maybe next year or makapag-for good na din ako sa Philippines. Yan na, malapit na nun. Grabe. And yun, kamusta? Dali mo kami dun sa part na kasi diba yung parang hiningi mo kay Lord na isa pang chance kasi napagod ka na sa paulit-ulit na pag-try sa MLS and sa scam. Yung exact moment na nag-decide ka na mag-jump ka sa Live Good, anong nangyari? And sino yung nakausap mo at paano ka nag-start? Okay, so yan, exciting part, grabe. So, I'm so happy talaga sa actually, hindi talaga ako in-invite. I'm the one na, in-invite yung sarili ko sa Live Good. Kasi nga, meron akong ka-business partner sa kabilang company na Coach Dudes nga, siya yung sponsor ko na actually nagpo-post siya na about sa Live Good.
nakikita ko, ano 'tong pino-post niya, bago na naman. Nandun pa rin ako kasi nga nagagamit din ako doon about sa technical. So, gumagawa ako Oo. ng mga training poster, mga anything, mga training. So, yun. So, hindi ako makaalis kasi nga yung upline ko, masyado siyang ayaw niya akong bitawan. So, yun. Pero gusto ko na talaga yung Live Good. Actually, nakikita ko yung pinopost niya. Tapos, tinitingnan ko, ano ba to? So, before ako, 2 days ako nag-pray na, Lord, bigyan mo ko ng another opportunity. Kasi parang doon, wala na akong nakitang progress. Kasi umuwi ako sa Pinas, hindi ko nakuha yung pera ko. So, binigyan lang ako ng products. So, pinatagal, sabi ko parang hindi siya okay sa akin. So, yun, naghanap ako. So, nakita ko si Coach Dulce, panay siya post. Ano ba itong pinopost niya? Tapos, message ko siya, sabi ko, Coach Dulce, ano ba itong, bagong venture mo, bagong ginagawa mo? So, yun, in-explain niya sa akin, in-explain. So, pag chat-chat lang namin, sabi ko, okay, join ako. Sali ako. Nag-enroll ako agad. So, yun. Hindi talaga ako mahirap i-invite as long as nakita ko naman, bago ako sumali, inaral ko yung company. Tiningnan ko sa Scam Advisor, legit naman. Tiningnan ko yung mga products, okay naman. Nakakita ko sa mga videos, Complan ni Coach Fernan, paano siya yung una kong video nakita is yung paano siya na in love kay Live Good. At that right moment, na in love din ako kay Live Good. Kasi nga, sabi ko, grabe naman tong Complan na to, sobrang daling gawin, one account lang. Sabi ko, itong sa kabilang company, 33 accounts ako. So, sabi ko, wow, ang ganda nito, one account lang, pero ang bilis pala dito mag-rank up, mabilis pala yung kitaan dito. So, agad-agad, nag-join ako. So, yung nag-join ako, at first, sinali ko yung family ko, mga 12 sila, sinali ko agad, nagkamada agad ako ng family ko kasi para baka may papasok sa akin, mas spill over sila doon sa family ko. So, yun nga, until now, okay yung Live Good sa akin, but that time hindi ako talaga naka-full blown kay Live Good kasi nga meron akong trabaho like 10 to 12 hours, nagpa-part-time pa ako ng 4 hours. So, konti na lang yung tulog ko, 3 to 4 hours na ang tulog ko. Gising na naman ako na maaga. Kasi meron din akong work online sa sa freelance ko, digital marketing. So, nagma-manage ako ng mga social media ng mga client ko. So, yun. Konti talaga yung time ko. So, wala na ako masyadong time mag-promote ng Live Good. Pero sabi ko sa sarili ko, gagawin ko to. So, nakapag-decide talaga ako na mag-resign. Sabi ko, kung hindi ako magre-resign, hindi ko to magagawa. Kasi, ang dami kong responsibility. So, ang dami kong baggage na kailangan ko bitawan. Kasi para makapag-push through ako. Kaya nung nag-resign ako, sabi ng boss ko, ba't ka nag-resign? So, wala ka ng sahod. Sabi ko, it's okay, no problem, God will provide. Ganun na yung sinabi ko sa kanya. So, kasi nga nasa puso ko, nasa isip ko, dito na ako sa Live Good. Kasi nga dito ko makakuha yung success na buhay na gusto ko talaga. So, sinabayan pa yun na nag-aaral ako kay Sir MJ Lopez. Yun, personal development, paano mo makuha yung mga bagay na gusto mo. So, at 1 month lang na nag-aral ako doon, nakabili kami ng car. Second month, second car. Pagka third month naman, nakastart ako ng sarili kong digital business. Selling digital products like websites, mga sales page, landing page, mga tracking, mga ganun, mga planners. So, yun yung ginagawa ko. So, kumikita naman ako doon. So, grabe yung yung journey ko. Kasi nga, pag once may sisimulan ako, is continuous. Nagmo-momentum ako. Ayaw kong mag-stop. Pag once diretso na ako. Kasi nga, pag once kasi, nagtatrabaho ka na, tapos nagsa-stop ka, is hindi ka talaga makarating. Parang nagpapainit, ka ng apoy,
pag once sinisindihan mo siya, hindi na naman, hindi talaga siya makakaluto ng pagkain. Parang ganun, sa mindset ko kasi, once ginawa ko to, pag tinrabaho ko to, tuloy-tuloy na. Kasi pag once nag-stop ka, wala, back to zero ka talaga. So, always back to basic din ako. Kasi, every time may training is, tinatanggal ko lahat yung mga stock knowledge ko. Nagiging empty cup ako para ma-receive ko yung yung bagong learning naman. So, yun yung ginagawa ko. And then, ngayon lang, January lang talaga ako nag full time sa Live Good actually. So, yun, nag-rank up ako. Ang bilis. Kasi nga, doon din yung time na nagko-content create ako, gumagawa ako ng videos ko. So, yun yung napapanood nyo. Hindi pa ako masyadong magaling, but yeah, sabi ko, wala akong pakialam. Ano yung sasabihin nyo sa akin? Bahala kayo. Hindi. Hindi. So, yung sinabi mo hindi ka magaling, hindi ako naniniwala. Kasi grabe. Sabi ko nga, ako mahilig ako sa social media, mahilig ako mag-post. Pero sabi ko, alam mo yun, yung mga nakikita ko. Sa community kasi natin, sa Live Good, marami ako nakikitang bago. Yung pagiging authentic ng mga tao. Kasi galing naman kami sa negosyo before na mahal yung para makapagsimula ka, napakamahal, grabe. Fortune mo na yung tinataya mo. Tapos, parang hindi authentic yung mga tao. Parang sinishare nila yung buhay na hindi naman nila buhay. Yung parang pinifake it until you make it ang atake nila doon. Which is, nabago yung mindset sa akin ngayon na nasa Live Good na ako. Kasi nga, parang hindi naman kailangang i-fake. Alam mo yun? Sabi mo nga, diba, tinatrabaho mo siya dire-diretso. Yung apoy mo dire-diretso para kumulo yung tubig. Wala kang pinifake, wala kang... Sinabi mo lahat, nilay mo lahat ng baraha mo dito. Nagulat nga ako, diba, parang sinabi mo lahat ng ginagawa mo. Part doon yung Live Good, malaking part yung Live Good. Pero hindi mo sinabi na yun lang, Live Good lang ginagawa mo. Marami ka pa, may mga virtual, may mga digital cam business na selling yung mga digital products. Ang dami. So, isa lang yung sa patunay na we are in the right opportunity sa Live Good na company kasi hindi niya pinagdadamot na mag-explore pa tayo ng mga ibang bagay na pwede natin gawin. Diba? Kung gusto mong pagsabayin lahat yan at kaya mo naman, tapos isabay mo si Live Good, why not? Diba? Kasi ang hindi masyadong maganda sa traditional or yung mga lumang style ng online business o mga networking. Ayaw nila nandito ka, tapos mayroon pang ginagawa on the side. Diba? Gusto nila doon ka lang. Diba, minsan parang may mga nararamdaman ka ng hindi tama pero hindi mo magawa kasi nanghihinayang ka doon sa pinuhunan mo. Gusto mo makabawi. But ang point ko is hearing all your stories, yung mga side hustle mo, yung ginagawa mo. Tapos Live Good nandiyan. Tapos nung nag-decide ka na kasi marami kang binibigyan ng service na pinopromote mo yung business nila, 'di ba? By doing yung reels nila, yung website nila. Nung in-apply mo na sa sarili mo, 'di ba? Ang bilis mong nag-rank up and nag-grow. Grabe, no? So, yun. Ang dami ko lang din realization. Gusto ko lang din i-voice out para ma-remind ko lang din yung sarili ko na yes, I am in the right opportunity. So, yun. Thank you. Thank you sa inspiration. So, yeah, coaches, grabe, no? Ang dami kong natutunan talaga ngayon. Meron po kayong gustong isingit bago natin ulit tanungin si Coach Gracie? May tanong ako dun sa nakwento niya kanina. Na-mention mo kanina na nung bumalik ka sa Pinas na hindi mo nakuha yung commission mo dun sa company na kung saan nag-ano ka ng 33 accounts. Paano nangyari yun na hindi po pwedeng kunin yung pera mo, puro products lang? Pwede ba yun? Actually, dahil OFW ako, kailangan ko ng yung 'di ba, hindi pwede magkukuha yung ibang tao sa sa pera mo. Tapos pagdating ko doon Authorization. Authorization. So hindi pwede. So actually pag sabi nung upline ko is pag-uwi ko na lang daw. So kailangan
Wow. pala na ang ibibigay pala is ano yun yung cheque. So, Mm. ang kailangan ko, ang dami ko pang pipirmahan, mga fill upan. So, wala akong time kasi nga konti lang yung time ko din kasi kailangan ko na ding mag-flight in 2 days. So, kailangan ko makuha after 7 days. So, ang ginawa ko, binili ko na lang siya ng products ko kasi yun pa lang, kailangan ko yung yung pera. Pero hihintayin ko pa in 7 days. Hindi agad-agad maibibigay pala sa akin. So, tapos yung mga nandoon is tinatanong ko, nagpapatulong ako. Parang hindi ako matulungan. So, sabi ko OFW ako, ito yung ito yung ticket ko. Kailangan ko ng umalis. Gusto kong makuha pero wala, hindi ko talaga nakuha. So, until now meron pa rin akong pera doon, pero ewan ko kung makukuha ko pa ulit kasi nag-leave good ako, baka bawal na. So, yun. Hindi ko alam kung Pero makukuha ko ano pa pa rin yun. Binili I ko na hope lang na ng makuha mo products. pa rin. Pero wala ba silang Kaya wala sabi ko, silang system? may system naman, pero doon daw kukunin sa sa office, sa main office, sa Ortigas. So, Yun yung hassle, pinuntahan ko ano? talaga doon. Pabalik-balik ako. 3 times ako pabalik-balik. Pero wala eh. So, So, ngayon, hindi nag-change nag-work na out yung system nila. So, Hindi. sabi nga ni Coach Dod, sabi niya, bawi tayo dito sa Livgood. So, sabi ko, So, in short, hindi ka nakabawi doon. hindi talaga kasi nga wala eh. Ano lang ang tinuro kasi more on hyping kasi na makakikita ka ng 3 million ganito ganyan mag 33 account ka ganito. Parang mostly bag OFW yun yung mga pinapakuha talaga nila ng mga maraming accounts pag OFW kasi alam nila may pera. So, yun, medyo masakit sa akin kasi medyo malaki-laki na din. May rank na din ako doon. So, Magkano sabi po ko, kung isang kaya ko account? naman pala doon, why not? So, yun nga, kung nakaya ko doon, why not hindi ko kakayanin sa Livgood? Napakadali sa Livgood. Lalo na nga may 4 easy steps. So, actually, doable talaga. Simple doable ang Livgood. Kaya doon talaga na in love ako sa Livgood. Kasi nga, nasa sales din ako eh. Sales and marketing din yung course ko. So, sabi ko, kaya nga ang bilis ang daming nagsishare ng video ko, nag-view. Yes. Kasi alam ko ang system, paano siya iraran. So, kung kaya kong napasikat yung client ko, why not? Hindi ko gagawin sa sarili ko. Ang problema lang is hindi ko kaya magsalita. Hindi ko kaya magsalita sa camera, ganun, wala kang confident. Pero sabi ko, kailan ko pa gagawin, enough is enough. Hindi ko na, ayaw ko nang gawin ulit na magpo-procrastinate ako, magsi-self-pity ako. Sabi ko, pakapalan natin yung mukha natin. Kasi ang business ngayon nasa online na. So, kung hindi makapal yung mukha mo, hindi rin kakapal yung bulsa mo. So, yun. And then, while I'm in my journey in Live Good is, hindi lang ako yung naghahassle. So, sinishare ko din yung mga value, yung mga training, nagtitraining ako technical. So, nagbibigay din ako ng skills na learnings sa mga teammates din natin sa sa Live Good, kahit sa crossline pa yan, magtanong kayo sa akin, bibigyan kayo ng sagot. So, actually, I understand living is giving, it's serving. So, hindi ka aangat once wala kang tao na pinapaangat din na tinutulungan din. So, I'm into service ko. Kasi nga, once may clarity ka sa buhay mo, ano ba talaga yung purpose mo? So, dapat tanungin mo yung self mo, ano bang purpose mo? So, once malaman mo yung purpose mo, everything follows. And then, yun, nalaman ko yung purpose ko is to serve people, give value. Kung anong meron ako, anong skill ko, is I'm happy to share. Ganon. So, yun nga, training kami, technical training kami nila Coach Harold, nila Coach Mon Reyes. So, yun. And then, maybe next time, mag-a-update ako kung meron akong time
na makapag-training ulit ng technical. So, Sali kami dyan. basic lang naman na sa video editing sa CapCut. Napakasimple lang. So, Marami kang matututunan. Marami kang matutulungan actually. Yung mga ganong klaseng training, yung technicality. Kasi maraming gustong mag-upgrade ng skills kung paano mag-post, yung alam mo yun. Lalo na yung mga kasamahan natin na medyo hindi masyadong technical. Kung gagawa ka ng mga technical videos, yung mga training videos, maraming matutulungan at maraming magpapasalamat talaga sa'yo. Yun nga, sabi mo, nahanap mo yung purpose mo, which is dapat yun talaga yung hinahanap ng lahat, kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. And minsan hindi lang naman about money din, di ba? Yung value na binibigay mo sa tao, pwedeng yung oras mo, yung kaya mong gawin, yung skills mo, sinishare mo. And money, parang ano yan. Ako, personally, ang money parang bonus yan, yung parang reward mo yan dun sa ginagawa mong tama. So, sabi ni Mayora, I love your sharing. And yun. And marami. So, you're so inspiring, Coach Casey. Sana maraming OFW makuha yung mindset mo. Never give up. Tapos, sabi ni Sir Dudes, yung upline, I'm very happy to have you in our team. See you next anniversary. Alam ko, diamond na yan, Coach Gracie Puerte. Yan. Ako naniniwala din ka. Alam namin yan, mangyayari na yan. And marami pa. Gusto ko lang kasing daanan na mabilis ang ating mga viewers kasi ang dami nila. Maraming salamat. Si Ma'am Marites, Sir Marvin, iba-iba ang Coach Gracie Puerte. And si Coach Mimi, yan, idol din natin. Yan ang next week natin. Perfect. So, yan, excited din namin makilala si Coach Mimi. Sabi niya, lovely coaches, sabi niya. And marami nag-good morning. Hello po, salamat. Sabi ni Coach Mimi, tama. So, kapal na mukha is the key. Gusto ko yun. Sabi niya, yes, hindi ka madamot. Yan, hindi talaga madamot si Coach Gracie kasi marami siyang tinuturuan at natutulungan. Truly inspiring at raketera. Ang daming fan base ni Coach Gracie, nakakatuwa. And meron pa akong gustong babatiin. Actually, pag na-miss ko talaga, hindi ko na mahabol kasi nga ang daming pumapasok na comments. Ito si Coach Rosemary Diaz pala ang basa dyan. It's Blessed Stormy Sunday from Toronto. Ayan, ang dami, di ba? Shoutout pa lang, punong-puno na tayo. So, yun. Ang nabanggit natin na kanina sabi mo, Coach Gracie, si Live Good is doable. Compare sa mga nasubukan natin, siya, mas madali siya, konti. Marami yung sabing mas madali, doable, and mas mura, and everything. Pero ang tanong ko, para sa lahat ba si Live Good? Para sa lahat ba si Live Good? Yes. Para sa lahat. As in, 100% ako na nagsasabi para sa lahat. Bakit? Hindi lang naman kasi kitaan ang meron sa Live Good eh. Kung mahal mo yung sarili mo, yung health mo, kasi wala tayong ibang mamahalin kundi sarili natin. The best love story is loving ourselves. Okay? So, yun. If you love yourself, you have to love your health also. So, actually sa Live Good ko lang din nakita yung grabe yung ang mura ng products. Grabe ang mura i-compare sa ibang supplements kasi actually nag-gym ako. I'm trying my best to be fit. Nakapag-gym pa siya, grabe. Grabe ng mo. Isa sa goal ko this year is maging healthy, maging stronger, para makapag-hustle pa more. So, yun yung para makapag-hustle pa more, hindi tayo agad-agad napapagod, hindi tayo agad lousy. Pag makipag-usap tayo, energetic tayo. So, diba? Pag once strong ka, hindi lang yung mind yung pinapastrong natin, but also our physical health. So, yun, ang nagamit ko din sa sa products is yung E3 and aminos.
sobrang ganda. As in, yun, nagbo-boost talaga siya. Tsaka yung collagen, para mas lalo kang bumata, maging glowing, at maging maganda. Yes. All the time. Iba, diba? iba ka. Kasi nga sobrang na i-inspire ako nila Coach Michelle, nila Coach Janet. Yun, Grabe oo, sila. totoo. Inaano talaga nila yung products talaga. Minamarket nila talaga yung products at ginagamit. And then nakita ko din talaga yung transformation. So, grabe talaga ang glow up pag once Live Good products kasi ibang-iba talaga din yung products ni Live Good. Sobrang mura niya, affordable siya, tsaka yung yung Organic. yung quality niya, as in sobrang quality, and then hindi talaga madamot si Live Good sa meron pang mga analysis. Ganun, sabi ko, wala, grabe, dito ko lang nakita sa dami ng networking business na nasalihan ko, dito lang ako nakakita ng certificate of analysis na pwedeng isa-isahin mo, makikita mo doon kung ano yung pinaglalagay sa supplement at ano yung ini-intake mo. Dapat alam mo kung ano yung ini-intake mo kasi nga at least hindi yung panay kain lang tayo ng kain or inom tayo ng gamot ng kung ano-ano, but we are aware kung ano yung ini-intake natin. Kaya sobrang para talaga siya sa lahat, mapabata, matanda, may ipin o wala, kalbo man or maraming buhok. Kailangan mo ang Live Good kasi hindi lang siya kitaan, kundi health and wellness din siya. So kaya sobrang recommended ko talaga yung Live Good. So, as in, pag once makapag-Live Good ka, is mai-in-love ka. So, I'm sure, kahit tayong lahat na in love tayo sa Live Good. So, grabe ang ganda. So, it's a blessing for all of us, ang Live Good. Yes. So, totoo yun. Ang galing talaga ni Coach Gracie. 'Di ba? Parang nadali niya na yung part na yun na parang hindi lang siya talaga kitaan. So maraming makakapanood nito sa live replay at sa YouTube, sa Facebook na hindi open yung mindset pagdating sa kitaan online. Pero 'di ba nabanggit na ni Coach Gracie na para sa iyo pa rin si Live Good kahit ayaw mo ng kitaan part. Kasi kung ang negosyo mo, yung katawan mo, kung dinededicate mo yung buong lakas mo, energy mo sa trabaho mo ngayon, kung ilan man yan, kasi maraming OFW, mga kasamahan ko dito sa Canada, at sa ibang panig ng mundo ng mga OFW, di ba? Yung kwento natin, trabaho, hindi tayo open sa side hustle. Pero negosyo mo yung katawan mo, so palakasin mo yung katawan mo. At nandito na hindi mo kailangang bumili ng mahal na produkto, na quality, na organic, para makatulong magpalakas ng katawan. Kasi nandito na si Live Good. So yes, thank you sa answer mo na para sa lahat si Live Good. yes. Daling-dali. Totoo po yan. Coaches, may mga questions po tayo? Ako may question lang kay Coach Gracie. Para sa mga nanonood sa atin, na hindi pa nag-Live Good, sa experience mo ba, nahirapan ka ba mag-Live Good compare sa previous mong sinalihan po? Para sa akin, sobrang dali si Live Good. Actually, sobrang dali. Hindi na siya question kasi nga sa past experience ko sa mga networking business is nahirapan ako kasi bakit? Sobrang mahal ng mga products at sobrang mahal ng membership at meron ka pang monthly na dapat maintain kasi para ma-maintain yung ranking mo. So kailangan mong mag-hype kasi nga mahirap siyang medyo mahirap kasi mahal ang membership. So kailangan mong pakita ng pera, kailangan mong pakita ng resulta ng sasakyan na hindi naman sa'yo. So, real talk talaga. Sorry talaga, may pagka-real talk talaga ako. So, yun. So, hindi naman sa'yo. So, pinadala lang ng nag-join. Tapos, pinakita mo, pinicturan mo, hindi naman sa'yo. So, scam. Di ba? Yan totoong scam. Hindi naman sa'yo. Pero, pinicturan mo, tapos, pinost mo sa Facebook, ito pala yung kinita ko. So, yan. Para sa sarili ko, hindi ko kaya yung ganong way of marketing. Kasi para sa akin, genuine ako na marketer. Gusto ko i-brand yung sarili ko na trustworthy ako na na marketer.
Kasi nga, pag once masira yung trust sa'yo, hindi ka genuine sa sinasabi mo, is wala. Mag-quit yung tauhan mo kahit ang dami mo pang leaders dyan. Is, pag once ang leader nila is hindi matino, hindi wala siyang integridad. So, hindi, mahirap talaga pag ganun. So, sa Live Good naman, sobrang ganda kasi hindi mo kailangang hype, hindi mo kailangan magpakita ng sasakyan, ng ano pa man. Bakit? Ang Live Good kasi sobrang dali, 3,000 pesos only. Isang kain mo lang, sa dinner mo lang yan, di ba? Nang libre ka lang ng jowa mo. 3,000 lang, di ba? O why not i-live good mo yan? O, di ba? Mas comfortable ako ngayon kay Live Good kasi mas madali siya, doable, and then hindi siya stricto kasi sabi ni Ben is kahit meron ka na ibang ginagawa, ibang businesses, is walang problema kay Live Good. Tapos pag magpa-member ka, it's for life na yung membership. Hindi ka na magbabayad ng another $40. Tapos as long as nakapagbayad ka na one time, for life na yun. Kung tapos subscription lang siya. Tsaka sabi nila is mahirap ang subscription. Actually, hindi. As long as ginagawa mo siya. Kasi every person na mapapasali mo is $25. See? So, 2 tao lang kailangan mo naman. O, $50. Bawi agad sa'yo. Balik agad. So, kung magpasali ka sa 1 month, kahit isang tao lang, meron kang $25. So, bayad mo yung $10, meron ka pang sobra. Diba? Napakadali. Tama. If ganun lang din ang mindset ng mga taong sumasali kay Live Good na nahihirapan sa subscription, wag na lang silang sumali kung mahirap. Kasi ang hirap nasa isip lang natin, nasa utak lang natin. Yung mahirap, yung takot, nasa isip lang. So kailangan lang natin ayusin yung mindset natin. Kasi nga doon tayo napapahamak sa maling akala. Akala ko ganun. Diba? Sabi nga nila, diba yung kasabihan, maraming namamatay sa maling akala. Yun yung kasabihan, diba? Totoo yun. Maraming napapahamak sa maling akala. Yes. Diba? Pero mas maganda, subukan. Kasi kung susubukan mo, gagaya ng sinabi namin, kasi diba galing tayo sa mga naglabas tayo ng malalaking pera, ngayon, subukan mo ngayon yung 3,000 pesos, diba? Baka naman hindi mo yun ikahirap na kasi baka yun yung maging way mo para makabawi dun sa mga natalo mo or yung mga sinubukan mo before. So, yun. Ayan. So, we're running over an hour. Sige po. Actually, Coach, meron ako mga nakakausap. Ang dami talagang nagkautang. Isa to sa sa real talk lang talaga na mga mga networker na nagkautang-utang, ang daming utang actually, pero nung nag-Live Good sila, nabayaran nila yung utang nila. Yun, at meron pang tip pa yung inutangan, binigyan pa ng tip dahil sa Live Good napakabilis ng kitaan. Tapos ang bilis lang, agad-agad makapagpa-join ka o agad-agad makukuha mo, o di ba? GCash mo lang. Sobrang dali, tsaka hindi mo na kailangan pumunta sa office, maghintay ng 7 days, kundi agad-agad makukuha mo siya. Ganon kaganda ang Live Good. And tsaka sobrang isa pa, Coach, yung nagustuhan ko din talaga sa Live Good, dito ko nakita yung magandang community. Yung napaka-genuine ng mga tao. Yung ma-feel ko yung yung kahit cross line, kahit sa ibang line, yung you are so welcome. You are so welcome as a family. So dito nakita ko yung mga leaders, kahit Diamond na, is pag once mag-a-approach ka sa kanila, magre-reply talaga sila. Tapos tutulong talaga sila sa'yo. No hesitation. So kahit bago pa lang is puno talaga ng learning. Ikaw ba naman halos araw-araw, everyday may training. Hindi ka pa ba matutuwa niyan? Dalhin mo lang yung prospect mo sa sa training, 'di ba? Tapos magpe-pay in. So, sobrang dali. So dito ko din naranasan na napakaganda ng bonding ng bawat isa. Kasi nga walang hype eh. Tsaka masaya ang lahat, yung friends lang lahat kasi pag magpo-post ako hindi ko naman makakilala. Go lang, Coach, kaya mo yan. Ganun, grabe yung wala akong nakikita negativity, walang bash.
more on support. Yun ang pinaka the best sa Live Good talaga. Na Ang galing. sobrang ganda ng samahan ng community ng Live Yung Good. community. So, Actually, yun din. yun din yung nagustuhan ko sa Live Good community. Kasi before, yung community na meron ka, yung parang yun lang yung tutulong sa'yo. Tapos, pag nag-reach out ka sa iba, sabihin, sino yung coach mo? Tanungin mo yung coach mo. Parang, diba, alam mo yung parang, nandun ka na sumagot ka na rin naman. Sana sinagot mo na lang din yung tanong. Tapos, yung parang ang tipo na parang, sa mga sa mga nag-live good naman or sa mga gumagawa ng live good. Kung meron kayong coach na hindi agad kayo na-replyan, huwag niyo agad isipin na hindi kayo sinusuportahan. Kumbaga parang do your thing, mag-reach out kayo. Sabi nga namin yung community is we're all family here. So, tignan niyo si Coach Gracie, nakakasama namin ngayon sa podcast kasi hindi naman namin cross-line kami. At marami pa kami nakasama sa podcast na nagbigay ng time para maka-inspire. Kahit we're all under one family, one umbrella. So, bakit hindi tayo magtulungan? So, kung medyo nahihirapan kayo lalo na sa pagsisimula at marami kayong tanong sa isip nyo, yes, tama po na tanongin nyo yung upline nyo, direct upline nyo, or yung coach nyo. Pero marami pa yung stages, marami kayong pwedeng i-reach out. Hindi lang isang tao yung dapat na alam nyo dapat i-reach out. So, and marami tayong resources sa YouTube, sa Facebook, ang dami na. So, isang type lang ng Live Good, marami na kayong matutunan. And, kung talaga inaaral niyo yung Live Good, alam nyo na meron kayong website. At nandun sa gilid yung mga past trainings. Yan, alam mo yan? So, yung mga Zoom meeting and everything. So, marami kayong matutunan. Kailangan nyo lang po talagang aralin. At explore nyo kung ano yung binigay na maganda sa atin ng Live Good. Kasi imagine, 3,000 pesos. Ilang website yung binigay sa'yo for free. Diba? May sarili kang website. Ang dami na hindi mo na kailangan gawin kasi sa iba, ikaw pa mismo ang gagawa niyan. So, yun. Ayan, meron tayong mga bagong humabol. Si Coach Lani, ang ating idol. Yan. Wow, Sia. Hello, Sia. Si Coach Lani. Si Coach Lani din is under Diamond Leader Coach Harold, if I'm not mistaken. Thank you. Good evening, Ms. Gracie. Yun, Hi, tuning ma'am. from Brisbane, Australia. Yan, mga idol natin yan. And maraming salamat, Coach Lani. Yun. Gusto ko nga, parang feeling ko sa dami ng matututunan natin, parang 3 hours kailangan natin today. But, we're running over an hour mark, but hindi pa tayo tapos. Marami pang tayong mapag-uusapan. But, thank you so much. Gusto ko lang mag-thank you ulit sa mga viewers natin. Hindi bumaba ng 10 million ang ating viewers. Ito yung isa sa mga episode natin na talagang trending. At maraming salamat. Ang ating poging cross-line din po ako. Ate Lani na lang po, please. Ay, sige po. Ate Lani. Hello po. And ang ating poging brother James Sereno, watching from Pinas. Hello. James. Ang ating leader, nag-host ng 2nd year anniversary ng Live Good. Yun, and yeah, grabe, no? Parang gusto kong huminga muna kasi ang dami kong learnings. Oo nga eh. So, Coach S, take it away. May mga questions po? Ayun. Wala naman masyadong question. Pero yung i-summarize ko lang, yung sa dami-dami natin na pag-usapan, puro positive. So, parang in one word or 2-3 words pala, ang Live Good, I therefore conclude, highly recommendable. Do you agree, Miss Gracie? Yes, 100%. 101. Oh, may fireworks. Galing. May May question ko naman kay Miss Gracie. Ay, nawala siya. Yung background, sige po, nandyan lang siya. Andyan lang siya. Hi, Miss Gracie. Nandiyan ka? Hindi, nawala siya talaga. Nawala siya. So, yes po, ituloy po natin yung ating mga learnings. I-summarize natin ng konti habang
hindi natin alam kung ano nangyari sa kay Miss Gracie. So, hopefully, nandiyan lang siya. But yeah, gusto ko lang sana lang malaman na kay Nawala. Miss, ayun, nandiyan siya, Ayun. narinig niya ako. Nawala lang yung screen. Yung screen, yung background siguro. Miss Gracie, narinig mo kami? Narinig mo kami? Habang nintay natin siya, sabi ni Ate Lani, yan. Magpa-practice na ako, Ate Lani. I will watch the replay. I'm sure valuable na pag-usapan na share ni Miss Gracie. Love ko yung mga videos niya. Yun. Miss Saka yung mga Gracie. videos din ni Coach Lani, gusto ko yan. Yan. Sabi, dabing ko ng LG Reels dahil sa natutunan ko kay Coach Gracie Puerte. Marami na pala siyang mga natulungan. And yun, habang YouTube po ba si Coach Gracie? Coach Gracie, narinig niyo po kami? Yeah. Yun. Medyo nagkaroon tayo ng technical difficulty. Tatawagan po... Ay, may chat. May chat. Kasi nagpaputok kasi siya ng 11. Wala sound, sabi. Walang sound. Exit po kayo. Pakisabi po exit, tas balik po siya ulit. Chat. Pakisabi po exit. Yun. So yun, sa mga hindi nakapasok sa first hour natin, tama po si Ate Lani, panoorin niyo po ang replay kasi marami kayong matututunan. Grabe. Sobrang daming value ng experience, ng inspirasyon. Grabe. Medyo emotional side, spiritual side. Ang dami niyo pong matutunan. So please watch the replay and share niyo rin po sa mga team ninyo. We're hoping na makabalik po si Coach Gracie para mabigyan niya tayo ng few words pa before we end the podcast. Correct. Coach Sigrid, baka na-chat niyo po siya na sabi, ayun, nag-exit na siya. Okay. So yun. Ako din, Audrey Play, sabi ni Brother James, thank you. And keep it up, guys. Belated Happy Valentine's Day. Oo nga pala. Valentine's nga pala. Kamusta mga puso? Sa atin dyan, si Kyra. Kamustahin muna natin. sabi nga ni Coach Grace kanina, di ba? Love yourself, yun. Yun naman ang pinakauna. Yun yung pinakauna sa Valentine's. Kasi paano nga naman tayo mag-share ng pagmamahal kung di natin mahal ang sarili natin. Yun, I find It starts with you. Forward to your podcast, Sia. Kahit humabol lang. And we appreciate po kahit habol kasi sabi niyo naman po kayo ng replay. And yun, hindi natin alam kung ano na nangyari sa society. Baka internet problem na. Hindi natin sure, but tayo na lang po, takeaways natin, coaches. Coach Ai, ako, yung takeaway. Thumbs up na siya. Ay, okay. Sige, takeaways na lang muna. Takeaways na lang muna tayo. Sobrang yun nga, sabi ko kanina na nawalan siya ng sound, though. Sound. Makakabalik pa po ba siya? Yeah. Tanong niya po. Balik pa pa yan. Sige po, Never give up nga po tayo, di ba? So, takeaway tayo. Yeah, yung sabi ko nga, yung mga struggles niya, yung mga struggles and everything niya na share niya sa atin, tapos hanggang sa ngayon, yung mga ginagawa niya para mas mapabuti pa yung sarili niya, ang naka-inspire lang. Lalo sa mga, I think, yung mga viewers natin na wala pa sa Live Good, sana makakuha, i-watch nila yung, or kung di man naka-watch yung live natin, i-watch yung replay. Sana mapakinggan nila yung mga napagdaanan ni Coach Gracie na, alam mo yung napaka-blessed natin kumpara siguro sa mga ang dami niyang na-experience sa buhay na up till now, na kahit na sabihin natin na hindi pa naman siya super yaman, talagang ginagawa niya pa rin ng paraan lahat ng mga bagay if ever man may mga problem siya na
na maano, ng tawag doon, na dumating sa buhay niya, di ba? Like now, siguro wala naman masyado siyang problem ngayon, pero ngayon, as in, porsigido pa rin siya para mapaganda yung buhay niya. Ayun, nag-gym pa nga siya, di ba? Parang nag-gym pa si coach. Yung, alam mo yun, parang kahit hindi man siya sa status niya ngayon, hindi marami yung problems niya. Go pa rin siya ng go. Never give up pa rin. Parang gusto niya pa rin na hindi lang mag-stay stagnant. Hindi lang siya maging stay stagnant kung nasan siya. Gusto niya talaga yung umangat pa siya at hindi lang sarili niya yung maangat niya kundi ibang tao din, which is super, super, super inspiring. So, yun. Ayun. At yun, coach. Nakapasok naman Yan, thank you so much. Pasensya na po sa hindi natin alam nangyari sa technical problem dyan. But, uso yan sa atin. Uso yan sa amin kasi live tayo, di ba? So yun, nag-share lang si Coach Ira ng kanyang takeaway kasi we're about to finish na rin. Sana makapag-part 2 tayo kapag hindi ka ulit busy. But yeah, si Coach Ira, tutuloy niya lang po yung takeaway niya. Tapos si Coach Sigrid and me. And then, actually, we'll ask... ending takeaway ko. Ayun na Bigla pala. pumasok si Kate. So, Coach Sigrid, ano yung takeaway? Short lang yung takeaway ko sa kanya. Yung bang kahit anong struggles mo sa buhay, just believe in yourself, tsaka just believe na meron sasama sa iyo during those struggles. Sabi nga ni Coach Gracie, smile with the storm. So, may storm man yung buhay mo, merong bubuhat sa'yo para madaanan mo yung storm na yun. At dun ka at sa dulo, meron kang makikitang liwanag. Ayun. Ay, dagdag ako pala ako, Coach. Sige po. Yung pinaka gusto ko yung sinabi ni Coach Gracie today is kaya hindi siya tumitigil ang kaisa-isang person, hindi naman person, pero kaisa-isa niyang nasa kanyang support is God. Yes. Yun talagang magandang. Yes. Amen. Amen to that. And bago ko ibigay ang aking takeaway, may mga humabol lang po. Gusto kong batiin, siyempre habang live pa tayo, si Ma'am Mary, hello po. Puso at puso pa din. And si Sir Francis, good afternoon po mga bossing. Kamusta from Barcelona? Wow. Wow. Nakarating tayo ng Barcelona. Malayo na narating. Yan, marami tayo. International tayo. We have Canada, Australia, Qatar, Spain. Yan, Barcelona, Spain. May Prague. Tapos may nag-French din. May Philippines, of course. Siyempre, hindi natin kakalimutan. And may mga nag-French din sa atin. So, mga French countries. And this is gonna be all over social media for sure. And gusto ko rin muna mag-thank you sa mga nanonood sa atin kasi nga hindi tayo bumaba ng 10 million viewers na birang-birang mangyari. So, trending tayo online. Iba ang isang Gracie Puerte. Ang aking takeaway is have a grateful heart. Kasi si Coach Gracie, sa lahat ng pinagdaanan niya na pagsubok mula bago mag-live good, sa mga lahat, sa past experiences niya, pagiging OFW niya, pagiging nanay niya, pagiging, alam mo yun, kaibigan at mga ka-team niya, sa lahat ng pinagdaanan niya, grateful yung heart niya and positive lang. Tinatry, hindi binablock niya talaga yung mga bagay na makapagbigay sa kanya ng negative thoughts. And which is a good practice. Kaya yun yung gusto kong i-apply sa akin na marami talaga mangyayari every day. And it's up to you kung paano mo siya iti-take. And if you have a grateful heart, hindi mo may isipan na alam mo yun, magalit sa sitwasyon, magalit sa sarili mo, magalit sa ibang tao. Hindi ka na magkakaroon ng block dun sa mga goal mo sa buhay. So kung ang goal mo is to improve yourself and para mapaunlad mo yung sarili mo, tanggalin mo yung mga burdens, yung mga load mo. Nabanggit din yun ni Coach Gracie kanina, na kailangan mo mag-unload. Kung kailangan mo i-empty yung heart mo para magkaroon ka ng bagong learnings at makapagpapasok ka ng maraming experience pa at maraming bagong tao na magbibigay sa'yo or makakapag-inspire sa'yo, do it. So, yun. Thank you, Coach Gracie. And before we let you go, ano po ang gusto nyong sabihin pa sa ating mga viewers na kasama natin ngayon sa live at makakasama natin sa replay? Okay, I just wanna thank
you everyone na nandito sa ating live, and I'm so happy, I'm so grateful na nabigyan ako ng chance na makapag-share sa inyo. And then I'm happy din na kay na Coach Arnold, kay Ma'am Sigrid, kay Ma'am Ira na talaga sino ba naman ako? I'm nothing, but binigyan nila ako ng chance na makapag-inspire, na makapag-bless sa mas maraming ka-team Live Good natin, sa mga viewers natin na hindi pa nakapag-join sa Live Good. So mag-join na kayo kasi sobrang ganda ng ng samahan dito sa Live Good, and sobrang ganda ng mga trainings, and it's so available every day. So, I'm so happy and grateful sa lahat ng nanonood sa atin all around the world. Yun. Yan. Yeah, so, I'm thank so you, happy. thank you. Nandito kayong lahat. Nag-spend kayo ng time na manood sa amin. At sana meron kayong mga natutunan, mga valuable lessons na yun, na pwede nyo mai-apply sa buhay nyo. And then, I just also want to give you this one na dapat you have to love yourself at bigyan mo ng time yung sarili mo na mag-meditate, na i-feel mo kung ano ba talaga yung ang purpose mo sa buhay mo, bakit mo ginagawa ang Live Good, at ano yung makapagpa-inspire sa ibang tao, kung ano man yung mga skills mo, and then share it. So dapat hindi ka madamot, at always be humble. Keep yourself low. Be humble kasi nga the more you are humble, the more i-lift up ka ng Panginoon. So sobrang dapat i-keep mo din yung yung integrity. Dapat hindi ka mag-hype. Dapat if you promote the Live Good, then do the best thing na na maipakita mo kung ano ka, yung authenticity mo. So, yun yung kailangan ng tao. Hindi nila kailangan yung sinasabi mo, kung ano yung nagawa mo sa kanila, but they will remember you how you make them feel. Once na feel nila kung ano yung totoong ikaw, mamahalin ka nila, magugustuhan ka nila, and they will accept you as you are. So, wag ka lang wag kang ma-discourage kung marami mang rejections, is part lang din yan ng growing up. So, mag-grow ka, the more hardship na malalampasan mo. Kasi nga ang trials is just a triumph. Okay? Once malampasan mo yan, you will be triumph. You will be victorious. So, wala tayong ibang pupuntahan, kundi magiging mapupunta tayo sa top. So, wala tayong ibang mapupuntahan as long as tuloy-tuloy ka lang, hindi ka susuko sa buhay mo. So, magiging tayo dito, magsasucceed tayong lahat. So, lahat tayo dito magdadayamon. Just claim it, just pray for it, and just, mo lang talaga, just have faith in yourself. Kayang-kaya mo. Kung nakaya nila Coach Ferdinand, nakaya nila Coach Harold, nakaya nilang lahat na mag-rank up, why not hindi mo kaya? Same, we are same human being, we all have same mind, heart, and body, skills, just always keep learning. So, yun lang yung keep learning, kasi nga, lahat ng bagay natututunan. Okay? It doesn't matter ano yung age mo, ano yung rank mo, ano ka, pangit, maganda, pandak, matangkad. It doesn't matter. Okay? It doesn't matter. You can do it. You have that spirit in you na kaya mong makuha yung goals mo sa buhay as long as nagpa-plug in ka, nagsistay in ka sa kung ano man yung ginagawa ng Live Good, ano man yung mga system, then dapat nagpa-participate ka. Ano yung mga instruction, then you just obey it. Kasi nga, they are not doing it for themselves, but for our own good. Kaya pag may mga training, then keep plugging in. Ganun lang yung ginawa ko actually. I keep learning every day. Pag may training, may makita akong training, may time ako, nanonood ako. Kahit pa ulit-ulit, sumasakit yung tenga ko, nanonood ako. Kasi I want to learn more. You have to be humble. Yun. Yeah. So, yun yung, Yes. and be grateful. Yan. Tsaka, lagi kang smile, masayahin ka lang. Yan. Yan yung magpapaano sa'yo. Yun yung Sabi nga, ng, thank you, Coach Gracie. Maraming salamat. And if you think
na you are nothing. Sabi ni Coach Lani, you are Yes. Gracie Fuerte in capital letters and you have a beautiful Mm-mm. and that Thank you, is Ma'am so true. Lani. Ang daming nag-share ng love at sila mismo yung nakakapagpatunay na you're not, na hindi ka nothing. You are Gracie Fuerte. Kasi ang dami mong natulungan na inspire. Yan, di ba? Sabi niya, bigyan ng jacket yan. People will forget your work, but will always remember, they will always remember how you made them feel. So, you made us so happy and inspired today. So, maraming salamat. And, grabe talaga. Di ba? May mga ginigising ka at 1:42 a.m. Oh. So, Thank you, Ma'am diba? Lani. So, para magawa mo yan, I love you are your someone. videos. You are Gracie Fuerte. And maraming salamat po sa coaches natin, Thank Coach you, S, Coach. Coach I. And Thank sa you, iyo, Coaches. Coach Gracie Fuerte, at marami pa kami nga Thanks, abangang Coach video Gracie. sa iyo. And sabi nga, Diamond is nandyan na sa harapan mo. And we are, tatlo kami sa magiging masaya kapag na-achieve mo yan. And lahat tayo magiging Diamond. And thank you for inspiring nga, sabi na aming poging-poging platinum leader. Ang daming Wow. thank you. Ang daming bumabaksak na, no? So, pakibasa na lang yung mga comments nila. And yun, thank you so much again sa lahat. And please share this video kasi marami tayong ma-inspire sa story ni Coach Gracie Fuerte. So, thank you again, Coach Gracie. May picture taking tayong konti after ng live. Please stay with us sa behind the scene. And again, thank you guys for watching. And next week po, abangan natin ang isa ng exciting guest din natin. Sumilip siya kanina, so siya yung mga kasama natin next week, si Coach Mimi from Canada. And see you again next time. And